So muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion na ang puri po sa Panginoon. At sa mga oras pong ito, tayo po ay mag-share po ng ating pong verses at ang aking pong share dito po sa chapter 13 verses 1 to 4 po. At ang sinasabi nga po sa talatang ito, ipinanganak si Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita labang kay Yahweh. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ang mga Palestinyo sa loob ng 40 taon. Ang panahon iyon sa bayan ng Sura ay may isang lalaking nangangalang Mamos na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Minsan nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Last verse, kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Good evening po mga kapatid, at muli tayo mag-share sa ating daily devotion dito sa Judges chapter 13 verse 5 to 7. sapagkat narito ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at walang pangahit na daraan sa kanyang ulo, sapagkat ang bata ay magiging nasaryo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Na magkagaya ang babae ay yumaon at sinaysay sa kanyang asawa na sinabi, sa isang lalaki na Diyos ay naparito sa akin at ang kanyang anyo ay gaya ng anyo ng anghel ng Diyos na kakilabot at hindi ko't natanong siya kung siya'y taga saan at kaya'y sinaysay niya sa akin ang kanyang pangalan. Ngunit sinabi niya sa akin, narito ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, nang huwag kang uminom ng alak o ng inuming nakakalasing man, at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay, sapagkat ang bata ay magiging nasaryo sa Diyos mula sa tiyan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Hukom chapter 13 verse 8 to 10. Dahil dito, nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maaari ipabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Tinugong naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoah nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang inanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika, narito muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw. Amen. Babasahin ko po, Hukom chapter 13 verse 11 to 13. At bumangon si Manoah at sumunod sa kaniyang asawa at naparoon sa lalaki at sinabi sa kaniya, ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito? At kaniyang sinabi, ako naga. At sinabi ni Manoah, Mano naway mangyari ang iyong magasalita, ano ang ipagpapagawa sa bata at paanong aming gagawin sa kaniya? At sinabi ng angel, nagpanginoon kay Manoah, sa lahat ng aking sinabi sa babae ay mag-ingat siya. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking share ay makikita sa Hukom Kapitulo 13, versikulo 14 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Hindi siya kakain ng anumang mula sa ubas. Hindi rin siya inom ng katas ng ubas o anumang uri ng inuming nakakalasing.
o kakain ng anumang pagkain na itinuturing na marumi. Kailangan sundin niya ang lahat ng sinabi niya sa kanya. Sinabi ni Manoah sa anghel, huwag po muna kayong umalis dahil magkakatay kami ng batang kambing para sa inyo. Sumagot ang anghel, kahit hindi ako umalis, hindi ako kakain ng pagkain inihanda mo. Mabuti pa kung maghanda ka ng handog na sinunog para sa Panginoon. Hindi alam ni Manoah ang anghel pala yun ng Panginoon. Nagtanong si Manoah, ano po ang pangalan nyo para mapasalamatan po namin kayo sa oras na matupad ang sinabi nyo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Hukom 13 verse 18 to 21. Sumagot ang anghel, bakit gusto mong malaman ang pangalan ko? Mahirap itong maintindihan. Pagkatapos kumuha si Moana ng batang kambing at inihandog niya bilang pagpaparangal sa Panginoon at inilagay niya ito sa ibabaw ng altar na bato para sa Panginoon habang nakatitig si Manoah at ang asawa niya. Gumawa ang Panginoon ng kamanghamanghang bagay. Nakikita nila ang anghel ng Panginoon na pumaitaas sa langit kasama ng naglalagalab na apoy. Dahil sa nakita nila, lumuhod sila at nagpatira pa sa lupa. Doon nila naunawaan na ang anghel ngayon ng Panginoon. Mula noon hindi na nila muling nakita ang anghel. Yun lang po ng Diyos. God bless. Good evening po sa lahat. Para po sa ating daily devotion, ang babasahin ko po ay matatagpuan sa Hukom chapter 13 verses 22 to 25. Sabi po rito, makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita na din ng Diyos. Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ang espiritu ni Yahweh. Si Samson at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Sora at ng Estaol. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Bless po.